good morning. So nandito na naman ulit tayo, panibagong vlog na naman po ulit tayo ngayong araw. So update natin sa oras sa 7:30 ng umaga. So guys, update ko kayo sa sisiw natin na 200 pieces, 200 heads. So sa ngayon, papakita ko sa inyo kung gaano na sila kalaki at kung ilan na rin yung mga natira. At saka kung ano na yung napansin kong sanhi ng pagkakamatay ng mga sisiw natin. So guys, pakita ko rin sa inyo kung anong mga gamot na yung naubos natin. At saka yan, kung ano na yung itsura natin sa loob. So guys, kung para sa inyo yung video na to, tapos yung pagpapanood. At saka sa mga baguhan sa ating channel, paki-click na rin yung notification bell at saka paki-like, share and subscribe na rin po. So samahan nyo ako guys sa video na to. So guys, sa mga huling nanood ng video natin, sa huling update natin dito sa ating manukan na bagong gawa. So ito na yung ating kubo sa ngayon. Siguro nakaabot na rin to ng 15 days mula nung natapos. So pakita ko sa inyo guys yung itsura nya. So ito na guys, ganyan na yung bubong natin. So ang sukat nito ay 15 by 30. So ganyan yung lapad nya, 15 ang lapad, ang haba niya ay 30 feet. Tapos yung bubong na yan ay nagamitan natin ng 2,500 na anahaw. Tapos yung nagamit natin na tarapal, so mayroon tayong 7 piraso dyan na nagamit. Isang luma at saka 6 na bago. So kulang pa rin. So ang size ng tarapal natin ay 8 by 12 at saka 8 by 10. So sa nabili natin sa huling update natin, sa nabili natin sa Lazada, so bali kulang siya ng 1 feet kada isang piraso. So nakakadismaya po yon. So imbis na 8 by 10, 8 by 9 lang. So kinapos tayo, yung 8 by 12 naging 8 by 11. So hindi ko alam kung paano nila sinukat yan, kung anong klaseng sukatan ang ginamit nila. So ito yung ating pinto. Ayan. So natapos na rin natin yung net para sa pato natin dito sa labas. So ito na yung natin, itsura. So mayroon na rin akong tanim dito guys na alugbate sa labas. So bali tatlong yan, nilagyan natin ng tigsa 10 buto. So sana naman tumubo. Tapos mayroon tayong sisiw dito, pato guys, na 5 piraso, 2 lalaki at saka 3 babae. So may ampon din tayo dito na sisiw ng manok. So ayan siya. Hindi yan guys yung inahin yan, nakabantay sa sisiw niya. Ayan, pumasok dito yung sisiw. Tapos nagpaampon sa mga pato. So bahala na siya dyan sa buhay niya, lumaki man siya o hindi. Pag lumaki na yan, kakatayin natin. Pero hindi atin yan guys. So ito naman guys, yung palibot nito, dito natin nililibing yung mga sisiw na namamatay. Yan, may mga kanya-kanyang hukay yan dyan. Siguro na mahigit 20 hukay na tayo. So ganyan lang ang ating itsura. So ito naman guys, nadingdingan na natin yung harap. Saka mayroon na rin tayong nilagay dito na paitlugan ng pato. So yan, ginawa yan ni Papa. So mayroon tayong 4 na lagayan na paitlugan. So ay pa yung nakalagay dyan.
Yan, social yan sila dito guys. Napaka-social ng pato natin. Oh. So sana naman mangitlog sila dito at hindi sila matakot. So pasok tayo guys sa loob. So ito guys, pinto na lang kulang nito. Yan, ito naman guys yung ating pahingaan, yung ating duyan. So may lamisa na rin naka-ready yan para pagkada magluto tayo dito at kumain, mayroon na rin. So guys, yung update natin para sa sisiw natin. So bago tayo pumasok at ipakita yung loob, ipakita ko muna sa inyo yung mga gamot na pinainom natin. So 2 days na nakalipas, nag-disinfect muna tayo ulit guys. So gumamit tayo ng Major D. Yan, 2 sachet ito, isang timba ang ginamit natin para mabasa natin yung loob, ma-sprayan natin. So yan guys, tig 50 ang isa niyan. Tapos ito mayroon tayong gamot na Bitracin, Ambroxetil, Doxycycline na antibiotic, at saka mayroon din tayong paracetamol o Parabi. Yan. Yan na yung 4 na gamot na yan. 4, may kasamang vitamins pala tayong pinainom. So itong Bitracin. So pasok tayo guys sa loob. So madilim lang dito guys kasi hindi ko pa binubuksan yung malamig pa kasi. Tapos ito naman guys yung ating apa, naka-ready na yan. Pinapatuyo-tuyo lang natin at i-disinfect na rin natin yan. Lagyan natin ng asin. So ito na guys yung ating brooding area. So 15 days old na itong ating mga sisiw. So yan. So guys, kung mapapansin nyo dati, mayroon ditong division yan para doon sa may mga kulay na sisiw. So sineperate na natin sila, nilipat doon sa loob, sa kabilang bahay. Tapos dito naman tayo ngayon sa iniwan natin itong mga puti dito. So tapos mayroon tayong isa guys na hindi makalakad, pero ito ay malakas kumain at saka malakas uminom ng tubig. So ito na guys yung ating sisiw. So out of 200 heads na nabili natin sa Magnolia, San Miguel, yun daw ang sabi ng natin, agent. So sa 200 heads na yon, sa lungkot na nangyari, araw-araw may namamatay tayong 10, 13, 5, 6, 4. So sa loob ng 15 days guys, may nililibing ako. So ganyan kasaklap. So ang natira natin ngayon guys ay 79. So mayroon isang disable, saka mayroon na naman isang malungkot ito. So ang nangyari sa kanya guys, ito yung kadalasan na mamatay dito, yung malaki ang tiyan. Parang hindi sila natutunawan. Ayan. So ito mamaya delikado ito sa mainit na panahon. Pero pinapainom ko siya guys. So dito naman ay wala tayong nakitang casualty. So malalaman pa natin yan mamaya pagka so mayroon akong naririnig guys na parang iba yung tunog. Tingnan natin kung sino sa kanilang dalawa. Kakaiba parang may sipon o tingnan natin tong ilong nito. Baka may sipon ka. Wala naman guys. Parang hirap siyang huminga. So good luck mo lang sa'yo mamaya. Tingnan natin. Pero ito guys ay ang sanhi ng pagkakamatay. Unang-una
napag-aralan ko. 'Di ba ipa yung ating sahig guys? Parang nakakain sila ng ipa. Tapos hindi sila natutunawan. Pangalawa, yung environment natin. Parang may kasamang virus o bacteria dito sa area. So hindi tayo nag-disinfect bago tayo naglagay ng sisiw. So mayroon na nga guys yung isang malungkot na yon. Ayun siya. So tingnan natin yan mamayang hapon kung mamamatay siya. Pangatlo guys, ito yung pinakamasaklap. Tuwing alas 3 ng hapon, alas 2 ng hapon, sa sobrang init, mayroon ka nalang makita dito nangingisay. Kahit malusog sila, kahit malaki na yung katawan. So ibig sabihin, sa sisiw na ganito guys, masilan sila sa init. Pero sa gabi, hindi ako nakakita ng namamatay. Sa araw sila nagkakaroon ng problema. Doon sa hapon namamatay na. So ibig sabihin dito guys sa area na to, napakainit sa pakiramdam nila. So itong ilaw na to papatayin natin ulit mamaya. Tapos bubuksan natin itong kortina para sila ay makahinga ng maayos. So papasokin natin yung malamig kasi sa init guys, sa tingin ko namamatay sila, nai-stroke, naiinitan. Ayan o, kung makita nyo parang hirap silang huminga. O hirap lang sila huminga dahil sa nakakain ng ipa o kaya mayroon pa ditong kunting bakterya. Pero hindi na ganun kasaklap guys ang nangyari na namamatay sila na maramihan. So ngayon okay na tong mga to. So mamaya mga alas 10 aakyat ulit ako dito guys, bubuksan ko tong kortina. Tapos sa ngayon bago ako bumaba, patayin ko tong ilaw. So sa status nila ngayon guys sa 15 days, medyo marami yung bansot dahil doon sa nangyari sa kanila. Pero ito ay unti-unti na nakaka-recover sa ngayon. So ang lalakas na nila niyan guys kumain. So nakakaubos na sila niyan ng times 3 sa dami ng kinakain noong nakarang araw. Yan, mamayang hapon o mamayang tanghali paubos na rin yan yung dalawa na yan na pagkain. So ito guys, dati 4 yung ilaw natin dito. Sa gabi 2 na lang pinapagana natin. Tinanggal na natin yung isa kasi masaya naman sila na malamig, kaya okay lang. So hindi sila pwede guys mainitan ng 32 degrees pataas. So yun guys, ang update sa sisiw na to. So hindi tayo makapag-vaccine ng lasuta kasi guys marami tayong katabi dito. Hindi ko alam kung makagkakaroon ng problema kasi baka magkaroon ng sakit yung mga katabi natin. Kasi sabi nila pag nag-vaccine daw baka maraming magalit na kapitbahay natin. So hindi tayo pwedeng mag-vaccine basta-basta dito. So kung libo na yung nakataya, so siguro pwede na tayong mag-vaccine. So guys, yan, yung mahina, talagang wala na silang talagang namatay na. So nakuha ko na dito guys, mamaya ipakita ko yung video sa inyo. So confirm guys na yung malaki yung tiyan na matigas sa sa kanila. So hindi lang inaabot ng 3-4 na oras pagdating ng init. So makita mo bulagta na talaga sila. So hindi natutunawan guys, kaya namamatay din yung iba. So bali 2 yung tumigas ang tiyan, tapos natunawan, nadatnan ko, patay na. So hindi ko na siya binidyo guys kahapon
gawa ng medyo malungkot talaga ako. So ito guys, may nakausap ako kagabi. Confirm ko na wala talaga itong vaccine ng mga nakuha kong sisiw. So mahirap guys kumuha sa mga agent na medyo magtitiwala tayo na sasabihin nila ano daw, may vaccine. So malalaman mo pala talaga kung may vaccine yung sisiw kung mayroong kulay yung sa gilid ng mata. So ito guys, papakita ko sa inyo na mayroon na naman ulit tayong patay. So kakapasok ko lang. So ito guys, oh. Yan. Malaki na to guys ang sisiw na to. Ito yung malungkot na nangyayari na naman ngayon. Yan guys. So, hindi ko alam kung may sipon siya. Kasi mayroon nang lumabas sa kanyang So tingnan natin. So ganito guys ang nangyayari araw-araw. So hindi rin ako pwedeng mag-vaccine kasi gawa ng mapapagalitan nga tayo ng ating kapitbahay dito. Yan guys, so hindi ko alam kung laway nila yan o ano. Malaki na to guys, isang ganun na yan. Halos parehas na sila dito. Hirap, hindi tayo pwedeng mag-vaccine. Kasi yung mga alagang nakapaligid dito sa ating lugar, baka magkaroon ng sakit, tayo yung balikan. Kasi yung vaccine guys, hindi ko pa confirm kung ang dati kasi 1990s. Magugulat ka na lang na mamatay yung mga alaga mo. Ganon yung history. Halimbawa may native chicken ka, magugulat ka na mamatay yung mga alaga. Tapos malalaman mo after 2 to 3 weeks yung ano mo, yung paligid mo pala nag-vaccine. Yung kahit mga ilang gaano kalayo pa yan, mga 100 meters sa'yo, nag-vaccine pala sila. Kaya yung mga sisiw nyo, manok, magugulat ka, bigla na lang natutumba yan. Kahit nasa puno nahuhulog. Kahit gabi. Ganyan yan kasaklap guys. Kaya dito baka mamaya sa dami ng hindi kasi ako guys taga rito. Kumbaga sa lang ako dito. Nakikitira lang sa biyanan ko. So delikado, baka balikan tayo ng ating mga kapitbahay. So dito tabi ulit tayo. So yun guys, yung isang nakakalungkot. So itong nandito na 70 heads, nakakalungkot ito. Ang niyan, out of 207, so 70 heads na lang yung natira. Tapos unti-unti pang nalalagas yan. So mamaya tingnan ko kung bibili nilang daw ng Bitrasin. Bitrasin Gold. I-Bitrasin Gold na lang daw to. So may puntahan ako mamaya guys, gagawa ako separate video. Aalis ako alas 7 ng umaga, pupunta ako ng Ginubatan para mayroon akong tatagpuin na isang sealer. So ganito rin, Magnolia din ang kanilang alaga. At siya ay dealer ng Magnolia. So tingnan natin ang pinagkaiba.
at saka paliwanag niya. So sana paunlakan niya yung ating video sa kanya. So yun lang guys, tingnan natin yung ating sisiw sa labas. So sayang guys, mabigat na to. So time check pala natin guys, alas 5 ng umaga na. So hindi ko lang to natuloy ang video ko kagabi. So ito guys, so kagabi may daga na yata dito na pumasok. Yan o, inuumpisahan na. So ito yung namatay nating sisiw kagabi guys. Bago ako buwababa ngayon, ililibing ko na muna to. So ayan, bali 4 ang patay natin ngayong araw. Itong nauna kagabi mas malaki. So yun lang guys. So video tayo dito sa baba. Yan. So dito ako natutulog guys, magdamag ako rito ba. Nakabantay. Gawa ng mayroon tayong mga alaga sa labas. Yun, madilim pa. So buksan natin yung ilaw. Para ako nagka-camping dito guys, napakalamig. So mayroon akong solar dito. So ayan. So alas 5 ng umaga. So maaga tayo babangon kasi aalis ako mamaya alas 7:30. May pupuntahan ako guys. So guys, sa lahat ng nanood ng ating video, sa mga baguhan sa ating channel, paki-like, share, and subscribe na lang po. At saka mabigyan ko kayo ng information sa lahat ng video na ginagawa ko. Paki-click na rin yung notification bell para maging updated kayo sa lahat ng video ina-upload ko araw-araw. So maraming salamat po and God bless.